Dok, yung advantage na masarap na lasa, sapat ba yun na ikaw ay gagastos ng mas malaki at mas matagal dahil native ang inalagaan mo? I think kakayanin yan. Yes, sapat yan. Lalo na kung mataas ang market price. Okay. Huwag mo ipapantay sa African. Ay, medyo malulog ka. Ngayon, ang isang maganda pa dyan is you have to maximize yung culture environment mo. Since bottom dwelling sila, mas maganda kahit pa paano meron kang column dwelling fish like tilapia. Para maengganyo siya na mag-hatchery ng native hito, ano yung factor na para ma-convince siya? Well, ang isang factor para ma-convince siya is unang-una, magiging pioneer. Isa yan. Lalo na pagka parating nauuna, Kung andyan sinong yung nauuna, supply. siya yung nagsasucceed. Yes. Andyan yung supply. Supply and demand. Demand. Kumbaga. Yes, demand. So, yun yung nakikita ko dyan. Yun yung isang way na kung saan we can really encourage farmer to go into native catfish hatchery production. Kasi pagka meron na yan, susunod na yun sa grow out sector. Hanggat wala yan, wala. Paano sila magnenegosyo? Yes, Ngayon, yes. kung magnenegosyo sila at pipiliin mag-hatchery ng native hito, magkano ang posible na puhunan at magkano ang posibleng kitain at gaano katagal Okay. yung ROI? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Kasama pa rin natin si Doc Carl Mark Quezon, ang director ng Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University. At pag-uusapan natin ngayon ay ang native hito. Ito. Yes. Doc, bigyan mo kami ng background kasi akala ng karamihan pag sinabi mong native hito, yan pala may iba-iba pa yan. Yes. Oo. Actually, sa Pilipinas, tatlong klase ng hito meron tayo. Meron tayo, okay. Ang kilala natin, yung nabibili sa palengke, ito yung African na hito. Mm. Okay. Meron itong tinatawag na mga native na hito na madalang na lang makita. Okay. Dalawa ito. Okay. Yung isa, tinatawag na mga manghuhuli ngayon na farmer na kasamahan natin is native na hito, pero actually ito yung Thai o yung Bangkok na hito. Yung isa, ito talaga yung tunay Totoo. nating native na hito. Kaya siya medyo napagkakamalang native itong Thai kasi pares sila ng laki, pares na maitim. Ang main difference lang niyan is yung isa nakakatibo. Ibig sabihin, pares sila mas nakakatibo. Yung isa may lason. Kumbaga pagka natibo ka, masakit sa singit, sa kilikili. Lalagnatin ka. Samantalang to native natin, hindi ka lalagnatin. Yun. So yun yung yung bago nating nalaman ngayon kasi akala ko rin pag yung masakit makatibo, native. Yung pala yung Bangkok. Thai o Bangkok. Yes. Yung tinatawag na scientific name na Clarias batrachus. Itong native natin, ito yung Clarias macrocephalus. Ngayon, Okay. Morphologically, parehas sila ng laki, parehas na maitim pag nasa wild, parehas din may batik-batik na Sa gilid. yes, white spot sa gilid, pero ang pagkakaiba lang yan sa bungo. Yung bungo niya. Ayun, katulad ng nakita natin kanina, yung bungo ng native, blunt or rounded. Okay. Samantalang sa Thai, kapares ng African, May pointed. Yes. But si African malalaki. Yes, definitely napakalalaki. Yan lang. Okay. Kaya kung titingnan natin in terms of growth, itong laki nitong matured na native, 2 months lang yon sa African. Okay, Doc. At present time, kumusta ang industriya ng hito at ano ang umiikot sa industry? Yes, sa ngayon, ang hito natin ngayon is more on African catfish. Okay. Sa Thai tsaka native, wala. Wala. So, karamihan na napoproduce ngayon is African catfish. At ngayon, yung sa African catfish natin ay
hindi pa ganun kalaki ang bulk ng production. Pero maraming tumataas ang production. Maraming mga nag-i-engage sa other, say tilapia, na gusto na maghito. Kasi yung iba, ang hito kasi very hard yan eh. Nakakahinga sa hangin, pwede mong stock at high density. So yung iba na kung saan ang tubig ay hindi na ideal sa tilapia, Pwede sa pamalit hito. sa hito dahil hard yan hito. May idea ka, Doc, gaano kalaki yung industriya ng hito? Ay, industriya ng hito sa ngayon, base sa statistics, wala pa sa 1/4, wala pa sa 1/10 ng tilapia. Talaga? Ganun kaliit? Konti lang, oo. Kung sa tilapia, nasa 300,000 metric tons na yan, sa hito, baka nasa 2 digits na, 35,000, ganun lang. So, napaka-konti lang talaga. Kaya titignan nga natin dito ngayon, with the support of the government, lalo na sa ngayon is nag-import na sila ng African catfish from outside para ma-infuse yung bagong blood. May-infuse yung bagong blood. Kasi sa tagal na... Kasi, Doc, di ba, there was a time na bawal sila magpapasok ng bago. Yes. Oo, kasi nga, burasyo siya. Malaki, highly carnivorous. Kaya ngayon, yung umiikot na African catfish dito sa Luzon area ay inbred na. Okay. Hindi na gaano lumalaki. I Hindi see, katulad I see. sa Mindanao area na kapag papasok sila ng bagong African catfish. Okay. Although ang BIFAR meron na siyang effort noong 2017 or 18, nagpapasok sila African catfish from Thailand. At nitong lately, I think this year or last year, nagpapasok ulit sila ng panibagong African catfish. So yun ay gagamitin nila to mix or para matanggal yung pagiging inbred ng mga African catfish dito sa Sa yung lumang African catfish natin dito, ipag-aasawa doon Yes. sa bagong dating na Yes. catfish para bumalik Yes, yung dating size na malalaki. Yes. Okay. So kung ang gumugulong na industriya ng hito ay yung African catfish, ano ang status ng native catfish natin? Sa ngayon, ang native catfish actually is dito sa Luzon area, halos medyo mahirap mo na mahanap sa natural body of water. Okay. Okay? Kaya ang effort ngayon ng CLSU is to regain back. Together with before, ang aim natin is to regain back itong population nila, nitong mga native catfish. Kaya sa ngayon ay we're looking into using it as a part of aquaculture industry at the same time conservation. Okay. Kaya nga merong effort sa ngayon na tinitingnan on we can use it as polyculture ng ating tilapia industry. Kahit sabihin natin 10% lang o sabihin natin 5% lang ng population ng tilapia ang native catfish, malaking bagay na yan sa luwang ng ating tilapia industry. Just putting that 5% ng catfish, which will serve as bioturbator, malaking bagay na to conserve somehow, mapanubalik natin ang native catfish sa bodies of water. Doc, bago ako mag-follow questions about doon sa importance ng native hito natin, gusto ko lang malaman, ano ang reason bakit nawala ang ating native species? Oo. Ang tinitingnan dyan na bakit unti-unting na-displace is yung mga introduction ng ating mga other species. Other species, like? Thai catfish. Okay. Ayan, so na-displace niya. Pangalawa, itong African. Isa sa ngayon na nakikitang problema din is, alam mo yung janitor fish. Mm. Bottom dweller din yan. Mhm. So, based sa report ng mga farmer na kumukuha ng mga isda from the wild, noong wala pa itong janitor fish, marami silang nakukuha bottom dwelling fishes. Dalag, hito, no? Sa bandang swampy area dito sa San Antonio. Okay? Noong nakawala itong janitor fish at naging peste na, halos yung nakukuha nila sa mga bodies of water na i-drain nila is karamihan puro janitor fish. Janitor Halos, fish na. napansin nila, nawala na itong ibang mga bottom dwelling fishes. So, na-displace. So, yun yung mga reasons kung bakit unti-unti na-displace ang ating native catfish. Doc, buti yung government, finally, nag-decide na sila na magpapasok ulit ng bagong Blood ng African catfish. Ng African catfish pa catfish. rin siya. Yes. Oo. Kasi nga, naging problem yan ng industry before kasi yung mga hatchery, nagre-reklamo sila kasi Yes. Oo. inbreeding na eh. Yes. Wala na silang makuha, hindi na ganun kaganda yung performance. Dito wala silang magawa. Kasi walang breeding program. Yun ang problema. Dahil yung legality pa niya, hindi questionable pa nun eh. Oh, I see. So ngayon, may support na ang government
with the ngayon mayroon na association ng mga sa catfish industry. Okay, So okay. we conducted itong last year yata yon by I think November yung first catfish dialogue. So we're looking into succeeding na baka in the future magkaroon ng catfish conference. Oh, I Parang see. tilapia conference. Parang ganon. Yes. Okay, Doc. So yung advantage ng native natin, okay, na sinabi mo ay pwedeng isama sa tilapia Yes. as polyculture kasi nandun siya sa bottom. Yes. Ano po ang ginagawa niya? Yes. Ang ating catfish kasi bottom dweller. Okay. Kasi kung titingnan natin pag monoculture lang, lahat ng dinudumi nila bagsak sa baba. Sa ilalim. Ma-accumulate. So, for 4 months, ma-accumulate yan. Mm. So, ang tendency niyan, pagka lalo malapit ng i-harvest, very high ang tendency na sumingaw itong lason. Mhm. So, with the presence itong mga bottom-dwelling organism, lahat ng dinudumi araw-araw, na i-disturb, nare-resuspend. Mm. Kahit itong fecal waste na to, yung ammonia, nagagamit ngayon ng phytoplankton. So hindi Hindi nag-accumulate. na kukuha mag-accumulate. Yeah. Aside from that, this could also serve as indicator. Mm. Pag namatay o nagkaroon problema sa health itong native catfish, ibig sabihin, pangit na yung bottom. Delikado na. So baka susunod itong ating mga tilapia na nasa water column. At the same time, magiging dalawa yung harvest. Yes, dalawang harvest. Ngayon, kung hindi mo man ma-harvest totally, hindi ka mamumblema sa predation nitong mga native catfish na maiiwan sa mga i-stock mo pa na bagong fingerlings. Kasi malit lang yung bibig niya. Yeah. Okay, Doc. Umpisan nga natin, Doc, doon sa sa paano ba mag-alaga ng hito. Yes. Sa hito, it all starts in hatchery. Okay. Tingnan muna natin sa hatchery. Sa hatchery, halos parehas sila ng African catfish sa Okay. technologies pagpapanak, which is yung induced spawning. Mhm. Kaya lang, sa ngayon nga, dahil ang native ay endangered na at mahirap mahanap, pagpapatayin mo ang lalaki, ala na, hirap Aha. na nga makahanap. Kaya we've tried na without killing the males. Okay. So we were successful on that one. Kaya itong mga succeeding naming pagpapanak is hindi na namin papatayin ng lalaki. Mhm. So, So, yun. natural breeding, Doc. Yes, natural courtship. Oh, ha? Pero sasaksakan pa rin ang babae. Oh, I see. Para at least ma-enhance, mapabilis yung maturity ng eggs niya. Yun. Nasa timing na lang kung kailan mo ilalagay yung lalaki. Mhm. At ang challenge na lang dyan is, sino sa mga lalaking to ang hindi maganda? Kasi baka yung ipapares mo lalaki is Pangit. pangit yung kanyang testes. Mhm. So, Kasi pangit hindi yung- mo makikita. yan di mo makikita. Yun. So, yun yung mga challenge dyan. So, sa hatchery, parehas lang yan. From hatchery hanggang sa nursery. Mhm. And then, in terms of sa grow out, ang challenge lang talaga dyan is mabagal lang sila lumaki. Ang native. Yeah, ang native, mabagal lang talaga lumaki. Pero yung cultural management, parehas ng African catfish. Parehas. Actually, pwede mo mas taasan yung dami ng isda per square meter kasi mas malilit nga lang siya. Yeah. Saan ang best location na pwedeng mag-alaga? Ano ba yan? Pag mag-aalaga ka ba ng native hito, must be native lang, hindi pwedeng ihalo Ay. sa African catfish? Dahil pag inihalo mo yan, usually hindi natin pwedeng paghaluin yung native tsaka African. Because maiiwanan ng laki itong ating native. Mm. At pag naiwanan ng laki yan, ay Kakainin. mataas ang chance na talagang kanin yan. So, Doc, saan best mag-alaga ng hito? Yes. Ang hito, napansin namin, iba talaga ang laki niya pagka sa may lupa. May lupa. May So, lupa. pond. Oo, parang natural nila yon. Iba pa kasi bottom dwellers sila. Although pwede rin naman sa matangke. Mm. Lalo na pagka high intensive sa tangke, pwede rin naman yan. Okay? Ngayon, kung magbe-breed tayo, mas maganda. Kung napansin namin, iba pa rin yung ganda nung development ng eggs pag natural talaga yung kanilang pinanggalingan. I see. Okay. Normally, gaano katagal ang pag-aalaga before makarating sa marketable size? Well, sa native natin, sis mabagal yan. Kung mag-uumpisa ka ng size, halimbawa yung size ng sigarilyo, Okay. sigarilyo, no? Na ganong katawan. It will take 4 to 5 months, sometimes even 6 months, para ma-reach mo yung mga 10 pieces a kilo. Wow! Maliit 8 yun. to 10. Yes, malilit lang talaga. Kaya kung malilit papasin siya. mo yung kinuha natin kanina, siguro mga 120, 130 grams, Grams na lang yan. O mga 9 pieces a kilo lang yan. Okay, Doc. Dahil mabagal, kumusta naman ang pakain? Hindi ba magastos? Well, in terms of pagkain,
hindi pa namin fully talaga na i-evaluate yung FCR niya, pero sa tingin ko dahil sa bagal ng laki niya ay ang FCR niya hindi katulad ng sa African. Okay. Okay? Malakas din kasi siyang kumain pero hindi siya ganun ka voracious katulad ng sa African. So kung halimbawa sa African nagre-range siya ng 1.1 to 1.2 hanggang 1.3. Sa native sa tingin ko lang dahil sa bagal ng laki niya, it could reach even 1.5, 1.6 ang kanyang FCR. Anong ipapakain sa kanila? Commercial feeds? Yes, itong African natin, itong native natin, pwede na rin siya pakain ng commercial. Okay. Nati-train din naman siya. So even from fry stage o fingerling stage hanggang sa grow out stage. So more or less, yung cultural management ng ating native sa African catfish, parehas. Parehas lang yan. Walang pinagkaiba. Wala siyang pinagkaiba. Okay. Talagang ang difference, major difference na talaga niya sa growth. Medyo may inip. May, yun nga lang, talaga masasiyahan ka naman sa lasa. So doon talaga ang... Yun talaga ang konsuelo Yun mo. ang konsuelo ng panlasa at saka yung may balik mo yung mga endangered na nawawala. Yun ang talaga ang konsuelo niya. Dok, yung advantage na masarap na lasa, sapat ba yun na ikaw ay gagastos ng mas malaki at mas matagal dahil native ang inalagaan mo? I think kakayanin yan. Yes, sapat yan. Lalo na kung mataas ang market price. Okay. Huwag mo ipapantay sa African. Ay, medyo malulog ka. Ngayon, ang isang maganda pa dyan is you have to maximize yung culture environment mo. Since bottom dwelling sila, mas maganda kahit pa paano meron kang column dwelling fish like tilapia. I see. Halimbawa, ang main crop mo is native catfish. Sabi mo mga 5% lang ay tilapia ang population. Para, kasi hindi... 5% lang ng tilapia population. Sabi natin 95, 5. 5 yung tilapia? Yes, kung ang major crop mo is native. Is hito. Yes, Is native ngayon, hito. kung baliktad naman, pang bitor lang tong hito, 95, ang tilapia, 5 lang ang hito. So, yun. I Ang see. ganda nun, at least, kumpara sa monoculture, kasi yung pagka-green ng tubig, hindi naman makakain na yan ng native na hito pag malalaki na yan eh. Sayang. Kahit pa paano, meron nag-utilize naman yan. Oh, I see. Gaano kalaki yung difference in terms of price? Well, Pag bentahan na? yes. Like for example, sa amin, yung mga binili namin mga isda na caught from the wild, ang presyo niyan nasa around 250 ang isang kilo. Dahil alam mo. Dahil alam mo na native yon. Yes, alam kong native. Tsaka yun ang bentahan nila. Yun yung price. Alam din yes. nung nagbebenta. Yes, Kala, alam nila na dahil dapat alam nila, mas mahal. Mura pag African kahit na malalaki, pero iba kasi talaga ibang lasa at saka preference ng mga tao sa native. Kaya mas mahal talaga ang konti na lang ang nakukuha nila, supply and demand. Kaya mas mataas ng presyo nito sa market. Doc, dahil isa sa purpose mo ay for conservation, pero pagdating doon sa negosyo, pwede? Yes, I think pwede. Oo, kasi SIFDEC had done researches diyan. Si Dr. Fermin noon sa SIFDEC, nakilala ko siya nung medyo bata-bata pa ako. So, they have developed protocol from the hatchery hanggang sa grow out. At profitable naman siya. Profitable siya. It's just a matter of parang hindi na-sustain yung fingerling production. So, yun lang naman. At the end of the day, sa isang aquaculture species ka lang, mayroong availability of fingerlings na makukuha ng ating mga farmer. So, at present, wala ho bang mga hatchery? Sa ngayon, wala. Wala. Ang BIFAR na kasama, katuwang namin mga BIFAR na tumutulong on how we can really start restocking itong ating native catfish. Actually, ang Western Palawan University, WPU, ay meron ding DOST, PICARD funded project regarding sa native catfish. Oh. Dahil sila nasa genetic breeding aspect yung kanilang project. Nasa kanilang source. Kaya anywhere from different municipalities na nagkausap kami is meron sila mga nakukuha mga native. Yung sa amin kasi is from Nara. Ngayon, hindi lang pala sa Nara meron. Sa iba't ibang mga municipalities, meron sila mga nakolekta. Okay. Doc, mas mahal ba ang fingerlings ng native hito? Sa ngayon, dahil hindi pa kami nagbebenta, pero kung magbebenta na kami, I think dapat mas mahal. Kasi unang-una, yung sa African, ang laki niya, 1 kilo. Marami mong puproduce. Dahil sa liit ng mga native,
at kokonti pa lang sila is talagang konti lang mapoproduce mo. Just an example, sa isang piraso na 1 kilo na African, makakakuha ka dyan ng mga linis ng mga fingerlings, ano? Siguro mga hanggang 20 hanggang 50,000 na fingerlings. Sa native, makakuha ka lang dyan mga 2 hanggang 3,000, hanggang 5,000. So, ganun lang kakonti. Okay, sir. Para sa isang negosyante na para maengganyo siya na mag-hatchery ng native hito, ano yung factor na para ma-convince siya? Well, ang isang factor para ma-convince siya is unang-una, magiging pioneer. Isa yan. Lalo na pagka parating nauuna, Kung andyan sinong yung nauuna, supply. siya yung nagsasucceed. Yes. Andyan yung supply. Supply and demand. Demand. Kumbaga. Yes, demand. So, yun yung nakikita ko dyan. Yun yung isang way na kung saan we can really encourage farmer to go into native catfish hatchery production. Kasi pagka meron na yan, susunod na yun sa grow out sector. Hanggat wala yan, wala. Kasi titignan ko lang, actually sa tilapia industry natin, lagyan mo lang talaga ng kahit na 1% lang na population nun is native na ito, napakaluwang yan. Kasi ang purpose lang nun is as beneficial sa environment lang eh. So, not as a main crop. Kahit doon lang, napakalaking demand na para sa ating tilapia industry. Parang ano rin, sa bangos, siganid. Yeah, bangus at saka yung alam mo yung Malaga. baname. Pwede rin baname. Yan. Yes. Dapat parating magkaiba sila ng tirahan. Ng tirahan. Hindi pwedeng pares ng tirahan, mag-aagawan sila. Okay. So, yun. So, ganun. Okay, Doc. Sa audience natin, ang pinaka-importante kasi paano sila magnenegosyo. Yes, Ngayon, yes. kung magnenegosyo sila at pipiliin mag-hatchery ng native hito, magkano ang posible na puhunan at magkano ang posibleng kitain at gaano katagal Okay. yung ROI. Base sa experience sa Yes. African. Yes, Doc. Sa African kasi, depende yan sa level ng operation mo. Okay. So, as low, sabihin natin as low as mga 30,000 to 50,000, you can already set up. Assuming na meron ka na matangke, ha? Okay. Sabihin na, assuming meron ka na matangke at facility, kailangan mo na lang operation. Operation na lang, breeders. At saka mga 30 to 50,000, makakapag-operate ka niyan. Okay. Yan, okay na yan. Hanggang sa pagkain ng mga fry, breeders, hanggang sa makapag-release ka na. So, from that, usually sa hatchery, ang ROI dyan, nasa may 100,000. 100%. 100%. Yes. Compare sa grow out. Sa grow out, mga 20 to 40% ROI lang yan. Oh, I see. Ang laki ng gasto sa feeds. Oh, I see. Doon nakakain. Kaya karaniwan dyan, mga 20, 30, 40, mataas na mga 50, 60%. Yan. Depende kung magaling ka sa feeding management. Pero sa hatchery, like for example sa tilapia, minsan aabutin 100%, 150%. So ganun din sa catfish. Okay? So kung mag-aalaga ka lang ng mga similya at yun ay i-dispose mo, more than 100% ang ROI mo possible yan. Is that true to African or true to native? I think, Parehas? yes, parehas. Parehas yan. Assuming na meron ka enough breeders din. For native? Yes. Dahil dito, ang gagawin natin dito is yung usual practice pa rin na hihilutin natin. Yeah, oo. Kasi kung yung sinasabi ko kanina na natural breeding, kailangan mo ng mga separate compartment yun. Kasi ito, isang babae, isang lalaki, isang compartment. So medyo spacious ang dating noon. Yan. Pero pagka talaga mass production, talaga yung isasacrifice. Magsasacrifice Yeah, ka talaga. magsasacrifice. Pero mas marami kang mapuproduce. Yes. Oo. At saka, pare-pares ng edad. Kasi sa natural, hindi mo alam kung magre-release ka ngayon, isa, so yun. Doc, yung pinag-usapan natin, yan yung sinabi mo na assuming na meron ka na nung facility. Yes, may diba? tangke ka na, may jetmatic ka na, wala ka ng problema sa construction. Oo. Pero kung magko-construct ka pa, tingin ko to construct a small facility like na makapag-start up ka, siguro sa construction ngayon, gagastos ka ng mga 50 to 100,000. Kasi kasama na lahat, pati jetmatic, water source, everything. So hindi rin pala kalakihan. Yes. Hindi ka naman pala gagastos sa Maliit yun. million. Yes, hindi. Gaano kaliit yung maliit na yan, Doc? Like for example, maliit na yan, mga you can produce siguro mga breeders na pa. Yung breeders na paanak mo doon, mga tig 5 kilo lang. Oh, I see. 5 kilo lang. Pero kung gusto mo mga 10 kilo, 20 kilos, mas lalaki na. 5 kilo is 50 pieces, something like that.
Yes. Kasi 10 yes, pieces yes. Kung per 10 kilo. pieces per kilo, yes. Kung sa African yon, 5 piraso, 1 kilo, 5 piraso lang yon. So, nasagot mo na rin yung doon sa grow out. Pero mas malaki ang puhunan sa grow out. Yes, at saka mas risky. Mas risky. Kasi 4 months mo alagaan, may risk ng bagyo, etc. etc. Kung kailan mo paanihin, unahin ka pa ng ibang mag-aani. Isa rin yung risk yun. Hindi ka tulad ng fry, hindi naman yan nanakawin ng fry. Hindi makakain. Hindi nila pag-interesan yun. So, yun yung mga bagay na yun. Tsaka yung turn around, yung ng cash flow mo, mabilis. Oo. Within 45 days, bago na ulit. Hindi ka tulad ng sa growth, 4 months, bago may balik. So, yun. Doc, final, may potential magiging industry ang native hito. Yes, I think with the effort ng government ngayon, hindi lang si LSU, nakita ko yung effort din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tsaka itong Western Palawan University. Okay. Sila ang best position doon dahil nandun yung mga breed ng native. So, I think meron potential. So, it's just a mean of we need the government support ng mga funding agency natin na para talagang may set up itong mga hatchery na to. And then, we able to collect yung mga needed breeders as a startup para talagang mag-upscale ang aming operation. Like for example, sa ngayon, ang operation lang namin talagang konti lang. Ang gusto talaga namin at least mga 1,000 man lang sana ang breeders namin para hindi kami namumblema sa mamamatay, papatay namin lalaki, para at least tuloy-tuloy ang operation. Yan sana ang kagaya ng research nila Doc at ng Freshwater Aquaculture Center ang suportahan ng gobyerno, sir. Yes, sana. Oo. Mas maganda suportahan na yan kaysa ng mga flood control project na hindi natin alam na nawawala. Ito talaga, ang talagang gusto natin ito, may magkaroon ng impact. Yes. Di sa native catfish, hindi lang sa conservation ng ating native catfish, at the same time, yung potential niya for aquaculture species. Sa audience natin, anong pwede mong word of encouragement? Yes. Para sa ating mga audience, actually, napakaraming mga iba't ibang mga aquaculture species na pwede nating pasukin. Okay. Nandyan yung tilapia, bangus, nabanggit natin itong nakaraan, itong ating giant gurami, at itong African catfish meron, pero isa rin dito ang native catfish. Actually, ang native catfish, ito ay actually malapit sa puso ko ever since. Ako yung nag-uumpisang sa aking career, native catfish na finokus ko. Pero along the way, siyempre maraming mga distraction. Pero ngayon ko lang talaga natutuunan ng pansin with the help of the government, other colleagues. So I think we're looking into a brighter future na in few years from now, ang i-restock na natin, hindi na tilapia. Yun ang pangarap ko eh. Hindi na yung tilapia na introduce, kundi itong ating mga native catfish. At matutuwa ako kung ang halimbawa ay ordinary farmer dyan or tao na namimingwit, mahuhuli nila mga native catfish. Doc, thank you so much. Yes, thank you very much, sir. Thank you very much. Bye-bye po. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.